tumaya si Mano. Saan nga? Ayun, Doon. maliit na ano. Ah, nakikita mo. Tandaw si Manong. Little bit traffic naman. Nagalit. Yan, bili ng bigas. Ayaw na tayo, huwag na buksan si Manong na. Kasi dyan nga sa likod sasakay. Bili kami ng bigas. 7-Eleven. Diyan kami nagpapa-Gcash. Savior. Sarap ng kape nila na sarapan ako. Good coffee. X-ray. Ay, magpapa-X-ray. 1,100. Hindi na masyadong maraming tao. Patient Tamo. Amanda. Great. Bata sa dayon dayon. Posible ka naman. Salasar. Salasar. Salasar mo isa ka. Clear na. Tamo. Yes, good morning. Back to reality. Back to normal days. Yan, yun na si Chocoloko. Nagsasunbathing kasi siya ay giniginaw. Yeah, so, yan. Medyo malungkot dahil... Uy, sino to? May miming. Alis ka dyan. May miming dyan. Sabi ko, nagbalikan na sila sa kanilang lugar. Yung aking pamangkin, bumalik na ng Cebu. Ay, sandali, Ming. So, let's go. Hugas tayo. Ay, kabayo mo. Wag, Choco. Huwag mo kumain, mga mingming dyan. Kawawa man yan sila. So, natakulan niya. Dahil, tumatapon, Dahil. Ay. Bakit ko muna? Choco. Ay, tumatapon. So, tinahulan ni Choco ang cat. May cat kasi sa labas. So, back to regular, normal days. Yeah. So, silipin natin. Ganap. Bakit mo inaway? Sinong inaway mo? Yung Miming? Wala, inaway mo yung Miming, Choco. Kawawa naman. Inaway mo. Inaway ka. Choco? Inaway mo yung Miming. Kawawa naman. Asa na? Kinain din? Tinan ko. Ay, andyan ka naman. Yan o. Tinan nyo. Ayan siya. Hinabol ka ni Choco di ay. Kawawa man. Ay. Siyempre magkalaban nga naman yung aso at saka pusa. Tinatamad pa akong maligo. Pero nakaready na yung panligo. So, magkano kami na nilagang baboy. Yan.
Tikman muna natin kung hindi siya matabang. Yummy, yummy. Tapos nandito ang layo ng ating repolyo. Binabad. Tingnan tayo sa baba. Hello, Kili. Okay. Tahimik na. Tahimik na kasi nagbalikan na sila sa back to normal. Ayan yung mga pusa, guys. Sa mga pusa na to sa kapatid ko. Yan, pinaiwan niya dito kasi nasa ano siya. Nagpunta siya ng Hong Kong. Kasama yung kanyang anak na galing Amerika. So tayo lang dito ngayon. Tingnan. Kasi kawawa naman yung mga cat doon. Tingnan niyo naman gulo-gulo yung buhok ko. Sabihin nila, ito ba si Brit Pinay? Bakit ganyan? So yan. So, ayan. As you can see, the cat on my back. Andito tayo sa kabila na bahay. Yes, so back to normal na naman tayo, guys. Back to normal. Tapos na ang kasiyahan. Tapos na ang mga ano ba to, gastos, di ba? Akala mo naman malaki yung ginastos, hindi naman yeah. So yun, tapos na ang gastusan, tapos na regaluhan, tapos na mga party, so back to normal na tayo. So hindi pa rin ako nagla-live stream, guys, since na nag-holiday yung Christmas season tsaka New Year. Hindi pa ako bumabalik sa live stream kasi may mga inaasikaso pa tayong bagay, and then siguro pagbalik na I will be going to Cebu kasi ngayon ay piyesta ng Cebu, sinulog. Nag-start daw siya ng January 8 hanggang 18 ata. So sinulog kasi sa piyesta kasi sa kanila. So sigurado maraming tao. Pero kagabi lang umalis yung aking pamangkin sa Cebu kasi naka-base doon siya nag-aaral. So kagabi lang sila umalis from Cagayan de Oro kasi pag magbabarko kayo isang gabi lang. So, nasa Cebu na sila. Dumating na sila mga alas 7 na ng umaga. So, yun. Ewan ko, kung may pasok na yung pamangkin ko, parang wala pa, parang 9 pa naman yata. So, yun. So, in short, maraming pasahero, maraming tao sa Cebu ngayon kasi nag-start na yung kanilang piyesta. Sinulog festival, parang ganon. May kaibigan kasi ako sa Cebu, tinanong ko siya. Sabi ko, nung araw ba yung piyesta ninyo? Akala ko kasi, just like here in Cagayan de Oro, 2 araw lang. Cagayan de Oro is 27, 28. So sa Cebu pala, medyo mahaba kasi festival yun eh. So mag-start pala siya ng January 8 hanggang January 18. So after the sinulog, tsaka naman ako pupunta na Cebu. Kasi meron tayong sigasuhin sa ating UK permit para makabisita tayo ulit sa UK, guys. So, I'm gonna visit UK again. Hopefully, makalusot tayo this time. So ano yun? Parang ano lang, parang visit lang. So, kailangan ko lang mag-stay dun siguro mga 3 months. 3 months lang tayo mag-stay. 1 month, depende. Kasi baka mamaya, hindi naman tayo makahanap ng bahay. So, we need to find a place there to live. Kasi, di ba, wala naman na yung husband ko. So, I'm alone. Meron ako doon yung aking son-in-law. Pero, syempre, yung son-in-law ko is may family na rin. Sa pagdating natin ng UK, tingnan natin kung makahanap tayo ng job. Pag nakahanap tayo ng job, that's good, di ba? Anyway, meron naman tayong pinsan doon. Both side, mother side and father side, meron akong pinsan. So, in case, merong mag-guide naman din sa akin at mag-a-assist sa akin kasi 15 years ago pa nung huli naman ako nagpunta doon, di ba? So, mag-guide sa akin, maghahanap ng place to live na i-rent habang naghahanap ako ng trabaho. Try ko lang mga 1 month, tingnan natin kung yung 1 month ko, kung makakita pa ako ng trabaho. Kung hindi, di ba, balik muna ulit tayo ng Philippines, di ba? Pag ganun-ganun lang, yun lang ang plano ko. So, nakikita nyo yung cat sa likod ko, no? Iyak siya ng iyak. Yan ay ang pangalan niya ay si Jinky. And then yung isa naman is si Tuna, tulog naman ng tulog. Buti naman, hindi siya iyakin. Dati yung si Tuna nung iniwan ng kapatid ko dito, Diyos Mayo, the whole day umiyak. Buti na lang ngayon, hindi na umiiyak. Tulog na siya. Ito naman si Jinky kasi bata pa. Tsaka ito si Jinky kasi sanay siya dun sa bahay ng kapatid ko na yung nakakawala lang. So, labas lang siya ng labas. Dahil magbabakasyon yung aking kapatid sa Hong Kong ng 3 days, iniwan muna niya dito. So, kinulong namin. Hindi naman namin pwedeng pakawalan, guys. Kasi pag pinakawalan namin ito, tatakbo, baka maghabulan kami dito sa subdivision na napakalaki. So, mahirap maghanap ng animals, hindi ba?
So yun. Kaya naka-cage sila for 3 days while wala yung brother ko. Sa pagdating ng brother ko, kukunin na sila. 2 days, 3 days lang naman siya sa Hong Kong. So nag-holiday sila ng Hong Kong after ng Christmas at saka New Year. So tayo naman pupunta ng Cebu para ayusin ang ating mga papeles, hindi ba? So hopefully maging okay ang resulta, kasi kung hindi pa din okay ang resulta, mag-a-apply ulit ako na ibang route na naman. Lahat ng route susubukan. Lahat ng route. Yes, so nandito tayo. Andun lang ako guys, so andun lang yung mga cat. Natutulog sila. Habang natutulog sila, abay magbablog tayo. Ang cute nung kanyang cage, may ahas pa. Tulog yung isa. Yeah. So yun. Ano ba yung sinasabi ko? Yung sabi ko, as I was saying, different route na naman ang ating susubukan. Kasi the last time na nag-apply po ako ng permit, which is, ang in-applyan ko ay mali ako. So, relevant person of Northern Ireland yun na ilagay ko. Kasi pag nag-a-apply po tayo ng visa, iba't ibang route yan. So, ang nai-apply ko pala doon is relevant person of Northern Ireland. As I thought, yun ang ng papel ng asawa ko dati. Kasi ang asawa ko is British citizen, di ba guys? But they are Irish. But ang parents niya is both Irish. And then they moved to the UK, kaya dun siya pinanganak. So, kaya siya naging British citizen. So, mali daw yung route ko. Kasi nga, relevant person of Northern Ireland yun na i-click ko. So, napunta tayo ng Manila dati. I spent almost 50,000 ng panggastos ko papuntang Manila, papunta at pabalik. Buti na lang nandyan yung kapatid ko na nag-support sa akin. So, pinalitan niya yung akin na gastos. Tingnan yung cat. Oh, nakabikang-kang. Oh, sarap ng buhay. Oh. Mukhang happy naman siya. Mukhang tahimik naman si Tuna. So, yun. So, yun guys. Ibalik ko yung aking chika. So, yung nangyari dati, I spent almost 50,000 kasi back and forth tayo sa Manila. And then, nag-airplane pa tayo. And then, may kasama pa akong Inday. So, 50,000 ang aking nagastos. And then, sablay. Kasi different route yung na-apply ko. So, nung in-apply ko yun siya, na-deny ako ha, British ang asawa ko. Nangyayari talaga yan minsan. Kahit na pa, wala namang powerful na ibig sabihin, kahit asawa ka, anak ka pa, minsan nadideny din talaga tayo. So in short, na-deny po ako sa aking application dati, which is nagkagastos ako ng 50K. So thankful na sa aking sister kasi pinalitan niya yung nagastos ko. So yon. So dumaan pa yun sa kaso kasi nga na-refuse ang aking visa. Nagbayad pa ako ng additional 5K. So 55K all in all ang lahat na nagastos natin. So from the lawyer sa UK, sumulat sila sa akin, inayos naman nila yung aking application, hindi ba? So sabi nila, mali daw yung route na in-applyan ko kasi ang asawa ko daw is not qualified as a relevant person ng Northern Ireland kasi ang asawa ko ay ipinanganak sa Slough, United Kingdom, which is Central London ata yun. So basta may sablay na isa doon. So yun, in short, sinabi nila sa akin na kindly reapply daw ng route daw ng retain rights to reside. So ngayon, try ulit natin ang ating best kung anong mangyayari. So nag-apply na naman ako ng family permit, which is sa mga option kasi nila guys, hindi nyo makikita, ang hirap kasing hulaan eh. Meron yung AUSS family permit sa mga Swiss national, meron yung sa Northern Ireland, meron yung, basta, maybe mga ano siya guys, mga 4 or 5 route yung dapat ninyong apply yan when you are applying for an AUSS family permit. So which is, ang in-applyan ko ngayon is yung last, which is yung normal family permit lang na kinukuha ng mga tao pag nawala yung biometric residence mo, yung biometric residence permit mo sa UK, yun yung one way lang na palulusutin kanila, which is magtatagal ka doon ng 3 months para mo maayos. So permit lang yon para makapunta ka doon. So pagdating mo doon, meron ka pa ding aayusin kasi just like my situation. So in case na if God's will makalusot po tayo this time, so bibigyan tayo ng permit nila. So 90 days yun, so 3 months. So within 90 days mag-stay ka dun sa UK. Yung 90 days mo na yan,
a-apply ka ng AUSS na retain rights to reside. So parang settle, mag-a-apply ka ng settle. Dalawang version din yung settle. Yung parang kung hindi full-time na settle ka doon, meron din yung parang half lang, parang ganon, hindi ko alam kung anong tawag doon. So yun na yun. So marami din mga ways o maraming route, which is wrong route yung na-applyan ko before. So I hope this time maging successful na tayo at makuha na natin yung ating permit para naman tayo yung makabalik doon, para maasikaso naman natin yung ating mga dapat asikasuhin when we go back in the UK. Continuation nito guys, actually, we are talking about the UK, di ba? Actually, ang plano ko, kung hindi ako makakalusot again dito sa second route na ito na in-applyan ko, which is the normal permit, sabi ko nga, I will do my best, di ba? Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakukuha. Para lang itong nagba-board exam tayo guys, nagba-board exam, di ba? Minsan sa board exam hindi ka nakakapasa. So pag hindi ka nakapasa, ulit ka ng ulit hanggang sa magsawa sila. So, yan. So, this is the second time that I will be applying a permit going back into the UK, guys. So, eto, yung pang-second. So, ang nasa isip ko lang, so of course, nasa positive din naman ako, in case na sumablay na naman tayo again, kasi mahigpit sila, kahit napaasawa ka ng Briton, so we don't know. Mahigpit sila, or minsan di natin alam, di ba yung swerte. In case lang, sabi ko na hindi na naman ako lumusot, o sumablay na naman ako again, I'm going to apply a visitor's visa. Visitor's visa naman ang susubukan. Yung visitor's visa, kahit naman sino guys, pwede namang mag-apply ng visitor's visa sa UK, basta meron kayong pera, meron kayong kamag-anak, di ba? So, okay naman siguro yon kasi di ba ang asawa ko dati is British. So, cross finger. So, I hope makalusot na tayo this time because if not, apply na naman tayo ng standard visitor. Pero kailangan nating hintayin kasi alam nyo guys, the last time na I applied for a UK permit, it lasts for 6 months, 5 months. Ang tagal. So kinuha nila yung aking passport dati and then nag-stay doon sa kanila for 5 months. That is year 2023 nung ako'y nag-apply. So, ngayon daw, iba na daw yung kanilang way, iba na daw yung term nila ng UK visa, parang e-visa na. So, hopefully, hindi na nila i-hold ang iyong passport. So, pag nag-apply ka, siguro computerized na, yung parang ganon, titingnan lang nila yung copy ng passport mo. Sana ganon. Kasi, para makapag-apply ulit ako ng visitor's visa in case. Di ba, pumunta tayo ng Cebu, di ba? While waiting the yung result nun, yung permit na kinukuha ka, pwede ako mag-apply ng visitor's visa kasi hawak ko yung aking passport. So, i-update ko kayo guys kung ano mangyayari sa ating application at saka ang vlog natin pag nasa Cebu na tayo. Papakita ko. So, thank you. Happy New Year everyone. Thank you sa aking mga supporters, sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers. So, thank you guys. Naka-reach na ako ng 700k ang Brit Pinay Vlog PH. So, thank you guys. I love you. Salamat po sa support. Thank you, thank you. Bye! Tingnan mo naman yan, oh. Nakapikang kang. Itong isa medyo iyak ng iyak nung ano kasi hindi siguro sanay makulong gusto lumabas. So, pine-friendship ko siya. Ayan ako nagpapakain dyan. Ayan, oh. Sarap ng tulog niya. Mukhang at home. Nakapikang kang, ano. Tingnan mo naman yan, oh. Nakapikang kang. Itong isa medyo iyak ng iyak nung ano kasi hindi siguro sanay makulong gusto lumabas. So, pine-friendship ko siya. Ayan ako nagpapakain dyan. Ayan, oh. Sarap ng tulog niya. Mukhang at home. Nakapikang kang, ano. Nilaga na baboy. Nagalit. Yan, bili ng bigas. Ayaw na tayo, huwag na buksan si Manong na. Kasi dyan nga sa likod sasakay. Bili kami ng bigas.
7-Eleven. Diyan kami nagpapa-Gcash. Savior. Sarap ng kape nila, na sarapan ako. Good coffee. Sa tumaya si Mano. Saan nga? Ayun, Doon. maliit na ano. Ah, nakikita mo. Ah. Doon daw si Manong. A little bit traffic naman. Yeah, tapos na. Ayan. St. Francis Hospital. Pero hindi ako dyan nagpa-check up. Galing ako doon sa Maria Reina Hospital. Doon ako nagpa-check up. So, tapos na. Kabili na rin tayo ng ticket. Yeah. Yeah, tapos na. Ayan. St. Francis Hospital. Pero hindi ako dyan nagpa-check up. Galing ako doon sa Maria Reina Hospital. Doon ako nagpa-check up. So, tapos na. Kabili na rin tayo ng ticket. Yeah. Sa tumaya si Mano. Saan nga? Ayun, Doon. maliit na ano. Ah, nakikita mo. Ah. Doon daw si Manong. A little bit traffic naman. Nagalit. Yan, bili ng bigas. Ayaw na tayo, wag na buksan si Manong na. Kasi dyan nga sa likod sasakay. Bili kami ng bigas, sis. 7-Eleven, diyan kami nagpapa-Gcash. Savior. Sarap ng kape nila, na sarapan ako. Good coffee. X-ray, ano pa pa X-ray. 1,100. Hindi na masyadong maraming tao. X-ray, ano pa pa X-ray. 1,100. Hindi na masyadong maraming tao. Pwede mo rin